Sumainyo ang Panginoon. So bahagi ko na kung saan ay ipinamamanig sa atin ngayon sa banal na kasulatan ng mga salitang ibinahagi ni Jesus. Kawawa ka Chorazin, kawawa ka Bethsaida. Ito mo kasi mga bayan sa Israel ng panahon ni Jesus. So, pagkakataon na kung saan ay hindi tinatakot ni Jesus, ngunit ito ay warning. Bakit? Dahil hindi sila nagsisi, hindi sila nagbago, hindi nila nakita ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya bahagi ito na sinabi ng may kapal natin kung yung pangangaral ni Jesus na ibinigay niya sa mga lugar na ito ay ibinigay niya sa Tiro at Sidon. Kung sino yung Tiro at Sidon? Tayo. Yan sa'yo. Ano mo sana yun, lugar na yun. Doon. Sakot na ng Lebanon doon. No? So, sa kasalukuyan. No? Pero yun noon, outskirt of Israel. No? Yung tinatawag natin Tyre in Sidon. Yung nasa boundary. Pero ibig sabihin, outskirt yun. Yung Chorazin at Bethsaida, malapit sa sentro. Kaya mas nabigyan ng diin ni Jesus. Kaya hindi sila nagbago. No? Pero sabi, kawawa ka Chorazin, kawawa ka Bethsaida. At well, mahirap naman na marinig natin sa atin, kawawa ka Jericho. Ano? Bakit? Hindi natin pinakinggan yung paanyaya ng may kapal. So, paano pa ang paraan? Hindi yung pagtugon. Alam nyo, ibinagdiriho namin ngayon si St. Francis of Assisi. Ano? Si St. Francis of Assisi ay talagang nakita natin yung kanyang pagtugon na ibinamanig yung kanyang halimbawa ng pagsunod kay Jesus. Hindi niya pinalampas yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Medyo may pagka-dramatic. Kasi nakita natin maraming kongregasyon ang kumuha ng espiritualidad sa espiritualidad ni St. Francis na hanggang ngayon ay patuloy pa rin. So almost more than 500 years na ay hanggang ngayon ay makita natin na may mga nagtatayo pa ng mga kongregasyon sa pangalan ni St. Francis of Assisi. Bahagi yun. At yung isang nakita natin, ang pagkakmedyo may pagkadramatic, kaya yung image natin, hinubad niya yung kanyang magarang damit, no? At sumuot siya ng katsya. Alam niyo yung katsya? Yung katsya na natin ngayon medyo malambot na. 500 years ago, yung katsya noon ay Makati. So, ibig sabihin, talagang dukhang-dukha. Yun yung image na ibinamanig at ipinakita ni Pope Francis. Bakit? Yung paghahandog ng sarili para sa Diyos. Marami yung itinuro si St. Francis of Assisi, pero isa rin nais natin bigyan ng diin kasi nakita natin sa unang pagbasa. Ano yun? Sa aklat ni Job. Anong sinabi ito? Yung sa gitna ng nag-aalingpo yung bagyo. Nag-aalingpo yung bagyo. Alam nyo, so pag ako ang naranasan ko na pinakamabigat na bagyo ay yung bagyo Undoy. Aywan ko lang kayo kung mayroong pang mas mabigat pa kayo sa bagyo Undoy. Hindi ko lang ito pa kayo naranasan.
So, para mas matindi yung pinsala, no? Makita natin, pagkabat matagal-tagal na rito, no? Ay bahagi ho, no? Sabi nga natin, very devastating ang epekto ng bagyo ito at lalo-lalo na ngayon, pinag-uusapan natin yung climate change. Bakit? Kasi isa sa binibigyan ni St. Francis of Assisi yung kalikasan. At sa ayon din naman sa sulat encyclical ng Santo Papa, ano yun? Yung bahagi na makita natin na yung pangangalaga sa pangkaraniwang tahanan. No? Yung care for the common home. No? Yun po yung isa sa mga bahagi. Medyo nawala sa isip ko yung Latin na salita. No? Pero bahagi ko na binibigyan ng pagpapahalaga na kinakailangan natin alagaan natin yung ating kalikasan. Napakahirap po, no? Lalo-lalo na sa atin. No? Alam niyo ba na ang gobyerno natin ay milyon-milyon ang ginagastos. Well, nationally, billions of pesos. No? Para lamang sa pagtatapon ng basura. Doon kahit na yung mga sagasyon, sinasabi ko sa kanila, matuto kayong maghiwalay ng plastic at saka yung nabubulok. Nabubulok at hindi nabubulok. Napakahirap. No? Doon pa rin, isa pa rin yung pinagtatapunan. Ngayon, may programa tayo ngayon, nakalagay dyan. No? Recyclable, nabubulok, hindi nabubulok. No? Ayaw ko lang kung ilang buwan na nakalipas. Hindi ko rin alam kung nasusunod ba yun. Kasi sabi ko nga, isang problema natin kasi dapat iba yung nagpipick up ng nabubulok at hindi nabubulok. No? At iba rin ang pumipick up sa recyclable. Ngayon, isa lang. So, bahagi rin mo. Hindi ko lang alam kung talagang nag-iimpit ngayong panahon na ito. Pero isa ko yun sa napakahirap. No? Na makita natin ang pangalagaan natin yung ating kalikasan. Siguro po, magsimula ko sa atin, no? Una, ayun na, no? Maturuan natin yung bawal tahanan at yung bawal mga kabataan na mag-segregate ng mga nabubulok at hindi nabubulok. Kapag yung nabubulok, anong gagawin? Ay hindi maghukay sa bakuran at doon na lamang ilagay at tabunan, no? So para mabulok yung mga dapat na mabulok, no? So bahagi yun. Alam nyo, sabi ko ako yung maalala, no? Ako noon ay nag-atika ng sweater, no? Kaya I'm hoping na sana magkaroon ng mga volunteers, pero hanggang ngayon wala pa rin. Isa ko sa mahirap na pag-hamon sa atin. Kasi nga, dito ay bulubundukin pa. No? Hindi pa natin masyadong nakikita yung impact na tinatawag natin climate change. No? Pero sana makunti-kunti natin pag-nilibigay. Kanina ako kasi, ako ay namiss sa San Pablo kasi may parokya tayo ron na St. Francis of Assisi. Walang pasok sa buong San Pablo. Bakit? Kasi gawa ng yung Taal volcano ay pumutok. So nagkaroon ng smog. So natakot yung mga public officials. Kaya dineclare nila na wala munang pasok sa araw na yun. Pero bahagi yun na kung saan ay makita natin, ang epekto niya sa environment. Yun naman ay kalikasan. Lalong umiinit. Bakit lalong umiinit? Ay nagsusunod tayo no? Kahit na plastic, nagsusunod tayo. No? So yun ang tinatawag natin isang bahagi ng climate change. No? So, at isa yun, kung paano
Alam niyo, ako ay sumusubok, no? Doon sa parokya, meron akong isang blue na plastic na drum. No? Yung ibang mga nabubulok doon ko ilalagay. Tapos nakasahod doon sa ano doon. Para kahit papano, yung mga nabubulok, madaling mabulok kasi mababasa. Ano? So, bahagi rin yun. Hindi mga attempts. Ano? Pero siguro, unti-unti no? Sa atin. Sana makita natin, ano? Kahit siguro sabihin natin, napakaliit lang nito. No? Samantalang yung usok sa kali, napakalaki. No? Ang dami. Tapos yung mga kumpanya. Pero ibig sabihin, hindi natin sakop yun eh. Ano na yung sakop natin? Yun ang bigyan natin ng pagkakataon na kahit paano sana ay pagsumikapan natin na may ayos. So, isa yun siguro. No? Yung kapag nabawasan natin yung mga nabubulok, ay mailagay natin sa ating bakuran, kaunti na yun ang dadalhin ng basura. Kapag kumunti yung dadalhin ng basura, hindi kakaunti lang yung babayaran ng gobyerno. No? Kasi nakapag-segregate na tayo. No? Well, sabi nga, sa atin medyo mahirap. Sino sa'yo nakapunta ng Japan? Wala pa siya nakapunta ng Japan. Ako ba'y pinalad na nakapunta ng Japan? Ano? Alam nyo, nakakatuwa. Ano? Wala akong ano doon. Walang kami masyadong nakikitang basura. Ano? One time may mga stores doon na mga bilihan. May basura ako. Itatago ko kasi sanay ako na itinatapon ang basura sa basura. Itinapon ko doon sa isang akala ko, basurahan. Hindi pala basurahan yun. Ano yun? Lagayan ng payong. No? Napaya ako. Hindi sila naglalagay ng basurahan. Iuwi mo yung basura mo. No? At yung basura mo, yun ay tawag nito, kinikilo. Kapag magbabasura ka, at kapag kinilo yun, ikaw magbabayad dun sa basura mo para kunin yung basura mo. No? Ganun dun sa Japan. No? And may mga lugar doon sila na hindi talaga city. No? May lugar doon silang rural. No? Pero gayon yung kanilang training. Bahagi ko yun. Sabi mo sa atin, siguro ay suntok pa sa buwan mo. Pero dapat sinisimulan na natin. Or else, ano sabihin sa atin later on? Kawawa ka. No? Kasi bakit? Yung basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Bahagi yun. Na makita po natin. Sana pagkakataon, ngayon, anong sabi ngayon ng mga dalubasa? Yung mga kinakain daw natin mga isda. At yung mga hayop, may mga maliliit ng plastic. Kasi sa dagat, ay ang tawag nila microplastic. So yung mga kinakain nating isda, kinakain nating baka, baboy, meron na rin silang microplastic. So saan pumunta yun? Sino bang kumakain mo? Tayo rin. Kaya baka later on, maging bahagi rin yun ang pagkilos natin. Kaya, isa mo yun, pangangalaga sa ang tawag mo ngayon sabihin sa Latin pala, Laudato Si. No? Ibig sabihin ng Laudato Si ay care for the common whole. Pangangalaga sa pangkahalatang pamayanan. Walang iba kundi yung ating mundo. Pero ito yung hamon na pinapamaniho sa atin siguro ngayon na pangalagaan natin sapagkat yung kalikasan
hindi ko nagpapatawad yun. Kaya bahagi rin siguro ng pangalagaan natin yung ating kalikasan na ibinangkalugog ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na alin, para tayo ay mamuhay ng maayos sa daigdig na ito habang naghihintay tayo sa kabilang buhay. At sana ay higit natin itong mapahalagahan at pangalagaan. At nawalan sa pamagitan ng makasunod din tayo sa Panginoon katulad ni San Francisco ng Assisi.